O sanlibutan. Ano po? Ano ba yung English na sanlibutan? English? Ano ba Santa English? Egigan pala. Santa Egigan. Sa English. Santa Egigan. Ano yung English ng Santa Egigan? Nakalimutan. Galaxy. Santa Egigan. Sa buong mundo, no? Maraming Christian po. So, hindi lang po tayo. Hindi lang po yung Pilipinas yung Christian nation. Marami. So, dito lang sa Southeast Asia tayo yung Christian nation. So, bilang isang Christian nation, tayo po ay hubog ng Panginoon na maging bilang isang Kristyano, tayo po ay isang ilaw. Ay asin, ilaw sa mundo ito. So, kumusta naman yung pagiging ilaw mo? Ikaw ba ay ilaw na parang isang Christmas light? Christmas light or isang ilaw na 24/7 na umiilaw? O ikaw ba ay isang ilaw na gumagana lang kapag may paggabi? Anong tawag ito? Solar. So, Saka bang solar? Saka bang Christmas light? O ikaw ba ay ano sa Christmas light? Yung hindi, papaisin din. O ikaw ba ay ilaw na kung saan ay nakikita kahit sa umaga? So, how am I related to other Christians? Ano daw tayo related doon sa mga ibang Kristiyano? They are your brothers or sisters in Jesus Christ. Be sure to understand only those in Jesus Christ or those saved people are your brothers, regardless of any other factors, any race, any denomination, or any color of the skin. Dahil hindi lamang po yung tao, hindi lamang kayo manggi. Tignan mo ngayon katabi mo kung kayo manggi ba yan o maputi. Hindi lang po maitim, o hindi lang po maputi, o kayo manggi yung isang Kristiyano. Kahit anong uri o anong kulay ng balat ng isang tao, kapag ito ay sumusunod sa ating Panginoong si Kristo, ito ay kabahagi ng katawan ni Kristo. We are all one in body of Christ. Amen? They are your fellow laborers. Mga trabahante in service for Jesus Christ. Lahat po tayo, walang ibang hangarin sa buhay, walang hangarin sa ating pagiging Kristyano, kundi ang ibahagi ang salita ng Diyos, ang maluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Because we have the great commandment of God. Sabi doon, go. Hindi po yun yung utos, yung go. Ano po yung utos doon? Sa Matthew. Ang utos ko doon ay hindi yung go. Yung utos doon is to make disciples. Yung go, sabihin lang doon, kumilos ka, kumakbang ka, pumunta ka. At yung utos is to make disciples. A disciples, ito pa nga last week, a disciple, who can disciple? So yun, they are your fellow laborers in service for Jesus Christ. So what are my responsibilities toward other Christians? We are to pray to each other. Sabi ko, ipanalangin natin ang bawat isa. Yung katabi mo na yan, ipanalangin mo, kahit kasama mo yan sa bahay, ipanalangin mo tayo. Yung mga nakikita mo, yung mga kapatid mo na nasa ibang lugar, ipanalangin mo natin. We are to pray for each other.
Pinapanalangin ba ako? Pinapanalangin ba sa Pastor Paul? Family? Pinapanalangin ba yung kapatid mo? Yung mga kapatiran natin? That is our duty as one body. Pray for each other. Almost everyone posts letters, opens with a prayer for those whom he is writing. So, makikita natin yung mga books na sinulat o mga sulat ni Apostol Paul. Yung una doon, pinakauna doon, yung panalangin. Panalangin na tayo magiging gano'n din sana. So, we are to minister to each other in physical and spiritual will. We are to encourage and edify one another. We are to serve one another. Amen? Pagsilbihan natin ang bawat isa. Mustahin po natin ang bawat isa. Kapag hindi mo na nakikita, mustahin mo. Kaya nga may cellphone, chat mo. Kapatid ko, gusto ka na bakit hindi ka na ilang linggo na lang hindi nakakarating sa iba. Kumustahin mo yung sa pagsabi lang ng kumusta ay naging bagay ko sa ating kapwa. What should be my attitude towards other Christians? Sabi dito, it should primarily be to love them. Mahalin po natin ang ating kapwa. Be patient. Sino po yung ano dito? Yung mahaba yung pasensya. Pagpasensyahan niyo po yung kapwa. Pagka nakikita mo na parang may ginagawa sa mali, ituwid po natin. Hindi naman yun, panalangin po natin siya. No? Be sensitive to their needs. Mga pangangailangan ng ating kapwa, ng ating kapatiran. No? Kailangan nyo ba ng panalangin? That is the most primary needs ng isang ng unang kapwa po natin panalangin. Be forgiving to each other. Patawaran po tayo. Pagka nagkamali ng ating kapwa, maging mabilis po tayo sa pagpapatawad. Dahil yun po yung ginawa sa atin ng Diyos. Pinatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yun din naman, tayo ay magpatawad din sa ating kapwa. Amen? Kaya ba? Kaya ba? What is fellowship? Fellowship is a term commonly used by Christians, generally referring to getting together for activities or times of sharing common interests. Kagaya po nito, fellowship with God, magsasama-sama, and to gather in one, and that is to worship the Lord. Dahil kami din po, nagamit po yung fellowship to share. Kung ano yung mga pinagdalanan natin sa buhay. Isa gano'n, malaman ng ating kapwa, ating kapatiran, may panalangin po natin. Okay? However, there is only a small part of it. It is true that fellowship is to share things, but true biblical fellowship goes far beyond just a meal or an activity. Hindi lamang po sa pagkain, sa salo-salo, sa sama-sama, kundi pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Kagaya ng ginagawa ko. The essential elements of true biblical fellowship are not physical matters such as social status, friendship, common interests, etc., but are spiritual requirements of personal character toward each other. Kaya po doon is humility, honesty, love, and hospitality. The areas of true fellowship include the following: prayer, faith, ministry, and suffering. Gaya po nito, we have a fellowship. Nang sa ganun po, tayo
share the faith of each other. Palakasin ang pananampalataya. Ministry, kung ano po yung ministry meron tayo. At sa ganun ay magkaroon po ng tulungan. And suffering kung meron kang pinagdadaanan na napagdaanan mo kung paano siya napagpaglabayan, baka naman siguro pwede mo i-share sa kanya. Okay? So, true biblical fellowship is based on the person of the Lord Jesus Christ. You must learn to have fellowship with Him personally before your fellowship with other believers. So, kailangan natin, before we have fellowship with each other, kailangan meron ka rin fellowship with the Lord. Yun yung pinaka-importante. Amen? Kasi meron kang fellowship sa kapatid mo, pero napakalayo mo naman sa Panginoon, ano yung silbi? Amen? So, paano ka gagamitin ni Lord sa kapwa mo kung ikaw ay malayo? So, first of all, you have fellowship with the Lord before you fellowship with your brothers and sisters. Amen? So, huwag po natin idaw yung mga kapatid, yung simbahan niya. Sila po ay kapatiran din po natin. Kasamahan din po natin sila sa katawan ng Kristo. This past week, itong dito na to, ay talaga yung heart ko is in grieving, umiiyak. Lalo na sa balita, I don't know, i-share ko kanina. I don't know what you know Charlie. It's one of talagang kapatid sa Panginoon. And nakakalungkot that you are fighting for your faith, fighting for the truth. Then you are targeted to be patahimikin ni Satanas. Ayaw kong lahat ay talagang target na patahimikin ni Satanas. Dahil pagka tayo po ay nagsalita ng katotohanan, ay marami po ang magbabago. And sabi pa nga ni Tanong sa